Tayo pong lahat ay magsitayo. Buksan po natin ang ating mga Bible po sa aklat ng Philippians. Philippians chapter number 1, verse number 10. Diyan lang po tayo, no? Philippians chapter number 1, verse number 10. Sabay-sabay po natin basahin. Ready? Read. That ye may approve this excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Kayo po nawa ang may taas at kayo po Panginoon ang malugod. Samahan niyo po kami sapagkat wala po kayong magagawa kapag wala ka po sa amin. Holy Spirit, Panginoon, tago niyo po ako sa iyong likuran, kayo po mismo mangusap sa inyong mga anak. At salamat po Panginoon sa iyong katapatan po sa kabila po Panginoon na kami po ay minsan na hindi naging matapat sa iyong harapan, kayo po ay tiling tapat po sa amin. Ganun din po na kayo po, Panginoon, ang manguna, patawad sa aming mga nagawang kasalanan. Jesus praying, Amen. Sige, tayo magsupo. Ang title po ng ating pag-aralan po ay The Blueprint of Excellence. No? Blueprint. So, ang kwan po natin ay Strive for Excellence, pero sa atin po ngayon umaga ay The Blueprint. No? Ngayong umagang to, mga kapatid po sa Panampalataya, we gather to explore the vital aspect of a Christian walk, the blueprint of excellence. Ito po ay hindi po yung pag-striving for perfection na kung saan yan po ay nakaka-imposible, but about pursuing a life that glorifies God as all we do. No? Pero bago lahat, what is blueprint? Tinanong ko na po yan kanina. No? What is blueprint? So madalas po natin maririnig yan, lalo yung mga kumukuha po ng mga, nagpapagawa po ng plano ng bahay, kumukuha ng mga engineering ba. Blueprint, madalas nilang ginagamit yan. Blueprint is a photographic print in white and a bright blue background or blue and a white ground used specifically for maps, mechanical, electronics, electrical drawings, or architect's plan. Yan po ang blueprint. No? So madalas po yan na ginagamit. So sa ating text po ngayong umaga, sinabi niya po dito, that ye may prove things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. This verse call us to discern and pursue excellence, living lives marked by integrity and faithfulness. Number 1, excellence as a spiritual discipline. Isa po dyan yung tinatawag natin diligence in prayer. Kanina, pinasadahan po nila kanina yung prayer. No? Prayers. Sinabi niya po sa 1 Thessalonians chapter number 5 verse number 17, pray without ceasing. Ibig sabihin po, consistent lang po tayo dapat sa pananalangin. Consistent prayer cultivates a heart attuned to God's will. Siguro naman po ay nakakita na po kayo ng isang istasyon ng radyo na hindi nakatuno. Ano pong mangyari kapag hindi nakatuno po yan? Maging po yung microphone po natin, papunta po sa amplifier po natin. Kapag hindi po yan nakatuno, meron kang maririnig na hissing sound. Hindi po maganda yan. So, consistent in prayer, no? Action to God's will, guiding our action toward excellence. Yung mga musician po, sila po ay nagpa-practice diligently. Their skill improves, reflecting dedication. No. Ganun din po, mga kapatid, sa pananalangin. It sharpens our spiritual senses. Ibig sabihin lang po dyan, set aside dedicated time each day for prayer, seeking God's direction in our pursuit. Mga kapatid, sino sa atin ang nanalangin kaninang umaga? Alam ko lahat tayo bumangon, gumising kaninang umaga. Pero sino sa atin ang nanalangin kaninang umaga? Meron lang din akong nakita, bangon, agad-agad, bangon lang. Ginawa na ang kanyang dapat gawin. Letter B, no? Fervent study of Scripture. 2 Timothy chapter number 2, verse number 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The word of God is our ultimate guide, shaping our understanding of excellence and equipping us to live it out. Mga kapatid po, ang Bible pong ito, parehas po tayo ng Bible. Magkaiba lang ng kapal, pero parehas ng laman.
Ako po, binabasa ko po ito, plano kong basahin ito ngayong taon na ito ng 4 times. Sa totoo lang, nasa 1 Kings ako ngayon, chapter number 14, ika-third time ko po yan this year. So, ibig sabihin, 2 beses ko nang nabasa Genesis to Revelation. Ngayon, nasa ika-third time po ako, nasa 1 Kings po ako ngayon. Ganyan ko po binabasa ang Bible ko po ngayon. No? A skilled carpenter, tignan po natin, no? A skilled carpenters consult blueprints. We likewise must consult Scripture for guidance in our lives. So, sinasabi po ng mga manggagawa minsan, o kaya yung mga mechanics, o kaya yung mga nagre-repair po ba, nagko-consult sila doon sa manual. So may plano lang. Sa ating buhay, meron ding manual. Wala pong iba kundi ang banal na kasulatan. Kung gusto mong mapaganda ang buhay mo, basahin mo ang Bible mo. Ganon din po, kung gusto mong masira ang buhay mo, basahin mo rin ang Bible mo. Nandyan po yan. Parehas lang. Bigyan ko ng isang halimbawa kung paano masira ang buhay kapag binasa natin ang Bible natin. Yung tinatawag na, nakita natin si King Solomon, meron 1,000 asawa. Tama? Sige, gawin mo yon. Tignan ko lang kung ano mangyari sa iyo. So parehas po yan. No? Pero ang kwan po natin ay mapaganda po. Basahin po natin ang ating Bible. Yung mga hindi natin dapat gawin, huwag natin gagawin. Kaya tinatawag, kapag mababasa po natin yung tinatawag na thou shall not doon sa Bible, simple lang ang ibig sabihin yan. Don't hurt yourself. Yun lamang po. Commit a Bible reading and meditation, allowing Scripture to transform your thinking and action. Letter C, intentional fellowship. Hebrews chapter number 10, verse number 24 and 25. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Verse number 25, not forsaking the assembling of yourself together as the manner of someone is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Surrounding yourself with believers fosters accountability and mutual encouragement in our pursuit of excellence. Church, brothers and sisters in Christ, we are called to encourage one another, not to discourage one another. A team of athletes performing together, each member contributes the team overall success. Actively participate in a local church and connect with fellow believers for support and encourage. Number 2, excellence in our work. Excellence in our work. Integrity in our action. Proverbs chapter number 11, verse number 3. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of the transgressor shall destroy them. Excellence demands honesty and ethical conduct in all areas of our work, reflecting God's character. Yung doktor po, provide honest and ethical care to all patients. Strive for transparency and honesty in your work even when it's challenging. Nakakalungkot lang. Kapag po challenging na masyado o kaya masyado ng meron pong mga shadow po yan. No? Nawa, tayo po bilang isang tunay na manampalataya ng Panginoon, maging transparent po tayo kahit anong mangyari. No? Nawa. Then letter B, is skillful execution of tasks. 1 Corinthians chapter number 10, verse number 31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Colossians chapter number 3, verse number 17. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God and the Father by Him. Colossians chapter number 3, verse number 23. And whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men, not to the human master. Nakakalungkot lang. Marami po sa atin minsan tayo nagtatrabaho dahil po nakatingin ang ating human master. Pero kapag wala na, iba na ang ginagawa po natin minsan. Nawa, hindi po tayo ganyan. Hindi po tayo nawa ganyan. Letter C.
Serving others through our works. Matthew chapter number 25, verse number 31 to 46. Basahin nyo na lang po yan. Our work should be a means of serving others, reflecting Christ's love and compassion. Yung teacher po, dedicating themselves to helping student reach their full potential. So meron po tayong mga Sunday school teacher dito. Nawa ay makita po, may reflect po natin ang pag-ibig ng Panginoon po sa ating mga tinuturuan. A teacher dedicating themselves to helping student to reach their full potential. Look for ways to serve others through your work, making a positive impact to their lives. So, minsan, ang ating mga student po ay hindi po magandang mga nagiging resulta dahil po minsan sa atin lang din. Sa ating mga nagtuturo din. No? Then number 3, excellence in our relationship. Love and forgiveness. Letter A, love and forgiveness. Ephesians chapter number 4, verse number 32. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath given you. Dito meron akong napansin dito na siguro kailangan po natin itong banggitin minsan. The 3 most important words na dapat po natin sabihin, hindi yung salitang I love you. Hindi po yan. Pero maganda yan. Hindi rin yun po yung sinasabi na I miss you. Hindi rin po yan. Pero okay yan. But, nawa, mabanggit po natin, I forgive you. Kahit na sila po ang nagkasala, tayo ang nasaktan, nawa masabi po natin, I forgive you. Excellence in relationship demands love, compassion, and willingness to forgive. A couple working through disagreement with grace and understanding. Practice forgiveness and extend grace to those around you, fostering a strong and healthy relationship. Letter B, honest communication. Honest communication. Ephesians chapter number 4, verse number 15. Ephesians 4:15. But speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Open and honest communication is crucial for building a strong relationship, fostering trust and understanding. Kumusta po ang ating pakipag-ugnayan po sa bawat isa minsan? Kumusta po? Totoo ba pa ba ang ating mga sinasabi minsan? O baka naging totoo lang tayo kasi nakaharap po ang karamihan. Pero kapag nakalikod na, iba na po ang ating mga sinasabi minsan. Nawa, hindi po tayo ganyan, no? Friends communicating openly and honestly with each other, resolving conflict effectively. So sabihin lang natin kung ano po talaga ang totoong mga nangyari, no? Strive for clear and honest communication in all our relationship, building trust and understanding. Maunawaan naman po yan. Di ba meron tayong kasabihan na lahat naman ay nakukuha sa diplomasya? So, magpakatotoo na lang po tayo. No? Letter C, mutual respect and support. 1 Peter chapter number 3, verse number 8. Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful and courteous. Excellence in relationship require mutual respect, encouragement, and support. Family members supporting each other through challenges, offering encouragement and love. No? Dapat ganyan po sana tayo. Hindi po tayo dapat yung mag-discourage ang bawat isa. Kundi dapat po ay encourage po natin, i-correct po natin, dapat i-correct, pero nawa, hindi po natin ito i-down, kundi tulungan po natin itong umangat. No? Show respect for others, offering words of encouragement and support when needed. Ayun, kung wala ka rin lang naman talaga kasi magandang masabi, huwag ka nang magsalita. No? Baka yan pang maging dahilan kung bakit tayo po ay magkakadivide minsan. No? Number 4, excellence in our stewardship. Excellent in our stewardship. So bago tayo kasi mag-strive, kailangan natin muna makita po yung plano o kaya yung ating susundan. Kapag nakita po natin mga yan, pwede tayong mag-strive for excellence. So isa po dyan yung stewardship, no? Responsible use of resources, no? Excellence in our
stewardship, that is responsible use of resources. Luke chapter number 16, verse number 10 to 12. That he that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he that is unjust in the least is unjust also in much. Verse number 11, if therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? Verse number 12, and if ye have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that much, that which is your own? Excellence in stewardship involves using your resources wisely and responsibly, reflecting God's provision. A family budgeting carefully, using resources wisely to meet their needs. Isa lang ang ibig sabihin niyan po, mga kapatid. I-develop po natin ang tamang pag-budget po sa ating buhay. No? Develop a budget and make wise financial decision, avoiding unnecessary spending. Alam niyo po ba kung bakit minsan nawawalan tayo ng pera? Alam niyo po ba bakit? Simple lang ang sagot niyan. Marami tayong mga binibili na hindi naman po talaga kailangan. Makita po natin nandun lang, nakatambak lang. Pero binili natin. Hindi siya talaga kailangan pero nandyan lang. Actually, isa ako dyan. Meron ako mga binibili, hindi ko naman talaga kailangan. Pero nung hindi ko pa nabili, akala ko kailangan ko na. Kaso lang, hindi talaga kailangan. Then letter B, generous and giving. 2 Corinthians chapter number 9, verse number 7. Every man according as he possesseth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Excellence in stewardship involves giving generously in our time, talent, resources to support God's word. Kumusta po ang ating oras? Kumusta po yung ating oras? Ako po, maalala ko po na ako po yung nasa secular pa, nagtatrabaho po ako sa Kanlubang, Calamba, Laguna. No. Hindi ko maalis sa aking kaisipan na muntik-muntik talaga akong matanggal sa trabaho niyan dahil sa pagiging late. Sabi po ng aking manager dati, sabi ni Nelson, anong oras ang pasok natin? Sir, 8 o'clock. Anong oras ka pumasok? Sir, 8:01. Late ka hindi? Sabi ko, late sir. Alam mo ba ang kaparusahan ng laging late? Opo sir. Kasi isang Japanese firm. Sabi niya sa akin, may posibilidad na matanggal ka sa trabaho niyan. Sabi ko, maintenance supervisor naman ako. Hindi naman basta-basta yan. So, nakarating ako ng 3 beses na sunod-sunod, late. Consistent ba late? Tinawag ako sa opisina ngayon. Sabi ni Nelson, gawa ka ng written reprimand kung bakit ka na late. So, gawa ko ng sulat. Then, sumunod na buwan, late ako ulit, 3 ulit, sunod-sunod. Tinawag ako ngayon. Nelson, sabi niya, sinabihan na kita nung nakaraan. Pero ngayon, wala akong magagawa kundi masususpindin kita. Sabi ko sa kanya, salamat po sir. Salamat sapagkat makapagpapahinga po ako. Anong salamat doon? Sabi sa akin. Kapag sinususpindi kita, sabi sa akin, mababawasan yung sweldo mo. Sabi ko sa kanya, sir, hindi mababawasan ang sweldo ko. Bakit? Sabi niya sa akin, meron tayong tinatawag na sick leave, vacation leave. Kung po pwede nga, sir, ay suspendin mo na lang ako ng 1 month para eksakto yan, sabi ko sa kanya. 15 days na sick leave, 15 days na vacation leave. 1 month salary, sabi ko sa kanya. Sabi sa akin, sige, pagbibigyan kita sa gusto mo. So, bakasyon po ako nun. May sweldo ako, parehas ang sweldo. Then, sumunod na buwan, sabi niya sa akin, Nelson, pagbibigyan kita ngayon, sabi niya sa akin, wala ka nang masasabi. Wala ka ng sick leave, wala ka na rin vacation leave. So, suspending kita ulit. Sige po sir, salamat, sabi ko sa kanya. Pero, minsan mo pang gawin yan, tanggal ka na, sabi sa akin. Alam niyo po, that time, nabasa ko po ang sinabi ni Shakespeare. Sinabi ni Shakespeare, simple lang kanyang sinabi, it is better 3 hours too early than 1 minute late. Alam niyo, ang relo ko po noon, nung ako po yung nagtatrabaho, advance ako ng 4 hours.
Alas 6 pa lang, nasa kumpanya na ako noon, o kaya alas 5 pa lang. Ang time in ko, alas 8 pa lang. Pero nandun na ako ng umaga kasi ayaw kong matanggal ng trabaho. That time, nabasa ko rin ang sinabi ng taga-Washington DC, sinabi ng kanyang secretary, "Sir, excuse me for being absent today because my clock ran too slow." Sinabi ng kanyang amo, "Thank you for the information, but I have one suggestion for you," sabi niya. "Ano po yun, sir?" Sabi ng kanyang secretary. "Buy a new watch or I hired a new secretary." That time, nag-isip po ako, mas mahirap maghanap po ng trabaho kaysa bumili ng bagong relo. So, kaya ang ginawa ko nung ako nagtatrabaho, nag-adjust po yan ng maagang-maaga para walang late. Doon na rin ako natulog sa kumpanya. At yung nga, sabi ko sa inyo, alas 8 pa lang ang pasok, alas 5 nandun na ako. Para pagdating ng mga 7:45, magpapansin na lang ako. Tuwang-tuwa naman yung aming presidente noon at sa yung aking manager. No? Sabi niya, at unti-unti, bumalik ang aking mga benefits ba? Yung buwan ng bigas ko, yung aking tinatawag na transportation allowance, ibinalik nila unti-unti. Kasi nawala lahat yon nung ako po ay nagkaroon ng problema sa tinatawag na oras, tardiness. No? Then letter C. Letter C. Protecting God's creation. No? Excellent in protecting God's creation. Genesis chapter number 1, verse number 28. And God blessed them, and God said unto them, "Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over everything that moveth upon the earth." Excellence in stewardship involves caring God's creation and protecting the environment. Individuals choosing eco-friendly product and practices, rejoicing their environment impact. Mga kapatid, kumusta naman po tayo sa ating kapaligiran? Kumusta po sa ating yung ginagawa natin sa mga nilalang ng Panginoon? Pwede kung titignan ko yan sa aking buhay, dami kong mga shortcomings, so kaya marami akong mga maling mga ginawa. Pero salamat sa Panginoon kasi pinagbigyan niya rin po ako na ako po'y makasama niyo po ngayon. No? Number 5. Excellence as a reflection of God's glory. No? Excellence as a reflection of God's glory. Letter A, living a life of integrity. Living a life of integrity. 1 Peter chapter number 2, verse number 12. Having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoer, that may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Our life should reflect God's holiness and integrity, demonstrating His character to the world. A person being honestly and ethically even when no one is watching. Yan po, no? Dito maraming bumabagsak sa atin dito. No? Kaya nga ang totoong pagsubok sa atin ay hindi yung marami nakakita sa atin. Ang totoong pagsubok ay yung ikaw na lang mag-isa. Ano ang ginagawa mo kapag ikaw na lang mag-isa kasama ang Panginoon? Sa marami, madali pong magpanggap sa totoo lang. Pero kapag tayo po ay nasa bahay na, tayo lang pong mag-isa, kumusta ang ating music? Kumusta ang ating mga pinapakinggan? Kumusta ang ating mga pinapanood? Kumusta ang ating mga conversation ba? No? Nawa ay matagpuan tayo ng Panginoon na nagiging tapat lagi po sa Kanya kahit na tayo po ay tayo na lang na walang nakakita po sa atin. No? Strive to live a life of integrity, letting your action reflect your faith. Yan po minsan nakakalungkot. Sinasabi natin na tayo po ay may paniniwala sa Diyos. Tama yan. Sinasabi po natin may paniniwala po tayo sa Diyos. Pero pagdating ng Sunday, hindi tayo makapunta sa bahay panambahan sa dami nating mga sinasabing mga dahilan. No? Kaya minsan nagtataka ako na yung tinatawag natin na ang kaligtasan po natin, we are saved by grace through faith. Yung pananampalatayang yan na sinasabi po natin na tayo po ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, pero ang pananampalatayang yan ay hindi pa tayo madalas sa simbahan, ay siguro duda po ako dyan. No? Duda po talaga ako dyan. Biruin mo, ang pananampalatayang yan ang siyang nakapagligtas sa iyo sa tinatawag, yan ang susi
para ikaw maligtas sa tinatawag na kapahamakan, pero hindi kanya madalas simbahan. Anong klaseng pananampalataya? Then letter B, sharing the gospel with others. No? Sharing the gospel with others. Matthew chapter number 28, verse number 18 to 20. And Jesus came and spake unto them, saying, All powers is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Sinasabi po natin mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Naniniwala po ba kayo doon? Makapangyarihan daw ang salita ng Panginoon. Opo, naniniwala din po ako dyan. Pero minsan, kapag pinagmamasdan ko yan, tinitignan ko sa buhay ng maraming tao, sa buhay ng maraming mga Kristiyano, parang hindi na ako maniwala. Alam niyo ba kung bakit na ako'y naniniwala na ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan? Back to Genesis chapter number 1. Anong sinabi niya doon? Let there be light, nagkaroon. Nagkaroon ng ganito, sabi ng Panginoon, nagkaroon. Actually, ang buong universe, nilalang sa pamagitan ng isang salita lang. Kaya ibig sabihin ng universe ay uni means single and verse is single word o spoken sentence. One single spoken sentence. Nalalang ang lahat. Ngayon, pagdating po sa atin, anong sabi ng Panginoon? Go! Bakit hindi tayo humahayo? Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon po sa buhay ng isang Kristiyano sa ngayon, yung mga nagsasabi na sila po ay totoong sumampaltaya. Go, sabi niya, pero hindi sila humahayo, hindi sila kumikilos. Ibig sabihin, hindi na makapangyarihan ang salita ng Panginoon para sa kanila. Hindi na ito tumatalab. Ibig sabihin, ganyan na katigas ang puso ng tao sa ngayon. Sinabi niya, go, ye therefore and teach all nation. Tignan niyo po, ang dami po tayong daming mga yung kabataan ngayon, ayaw magsisuko ng kanilang mga buhay. May mga takot silang mga hinaharap, hindi ko alam, no? Hindi ko alam kung ano yan. Pero nakita po natin dito, sila po ay ayaw magsuko ng kanilang buhay. Anong dahilan? Pero sabi ng salita ng Panginoon, go ye therefore and teach all nation. Pero ayaw. Buti pa yung isang missionary po yung isang missionary to Kazakhstan, 72 years old, batch 2024, going to Kazakhstan. Pumunta po siya. That is 72 years old. Sent out by Paul Byers. 72 years old, going to Kazakhstan. Pero tayo, mga bata pa lang po tayo, ayaw nating humayo. Ano po ang dahilan? And then sinasabi natin, the word of God is powerful. Pero hindi po tayo makilos-kilos ng salita ng Panginoon. Excellence involves sharing the good news of Jesus Christ with others, bringing them to salvation. A person sharing their faith with a friend, leading them to Christ. No? Share your faith with others, inviting them to experience God's love and grace. Yan po dapat ang ating gagawin. Then letter C, persevering through trials. No? Persevering through trials. James chapter number 1, verse number 2 to 4. My brethren, count all it joy when ye fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire wanting nothing. Excellence involves persevering through trials and difficulties, remaining faithful to God. Yan po ang minsan ang mahirap din, no? Kapag nandyan na yung pagsubok, ayaw po natin magpatuloy, naglalaylo tayo. No, nawa, ngayong umagang to, no? Bago tayo mag-strive for excellence, nilatag muna sa atin ang blueprint po ng excellence. Ibig sabihin niyan po ang ating susundan. No? Nawa, kapag tayo dumanas po sa pagsubok, huwag tayong mag-quit. Subalit magpatuloy po tayo. No? Magpatuloy po tayo. A person facing adversity with faith and courage, trusting in God's plan. Trusting God's plan during difficult times, remembering that He is always with you. Anong sinabi niya? I will never leave thee nor forsake thee. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Sabi po ng Panginoon. So kasama naman po natin pala siya eh. Kung kasama natin siya, bakit tayo matatakot? If God be with us, who can go against us? Sabi rin ng Bible. So kung ganun po ang ating meron tayong mga nagbabasa sa salita ng Panginoon,
Nakasulat yan. Pangako ng Panginoon. Bakit tayo matatakot na magsuko po ng buhay? Brothers and sisters in Christ, the pursuit of excellence is not a burden but privilege. No? It is an opportunity to reflect God's glory in all aspects of our lives. As we strive for excellence, guided by Scripture and empowered by the Holy Spirit, let us live a life that honor God and inspire others to do the same. Remembering that pursuit of excellence is a lifelong journey of faith. Ito po ay hindi sprint o kaya destination for perfection. It is a dynamic process of growth in faith, character, and love, fueled by desire to honor God in every aspect of our life. So yan po dapat ang ating motivation, no? Yan din ang mag-fuel po sa atin na tayo po ay mag-strive to excellence. As we strive to live lives that reflect His glory, we become powerful witness of His transformative grace, impacting the world around us for His kingdom. May we embrace this challenge not with fear, but with joy and unwavering faith, knowing that God's strength empower us every step of the way. Mga kapatid po, sa panampalataya, ang Panginoon, kapag sinabi niya, tutuparin niya. Sinabi niya, hindi kita pabayaan ni iwanan. Nawa, ngayong umagang po ito, simple lang po, no? Strive for excellence. Nawa, hindi po tayo sumuko. Ang church po ay lumalago. Hindi po ito oras para huminto. Kundi tayo po dapat ay magpatuloy. Magpatuloy po tayo, maging matapat po tayo hanggang sa kamatayan. No? Maraming salamat po. Salamat po. Let's pray. Our gracious and heavenly Father, maraming salamat po sa mensahe. Pero I pray to Father na lang po ay magsabay ng excel. Ika nga bilang estudyante, kaya nakagabi to excel sa pag-aaral. Sa mga nagtatrabaho, ikaw ay strive for excellence. Ng work. Kung hindi mo interaction sa mga kaibigan mo, at least in the church, you excel in fellowship among believers. Sige mo, there's something to you. Ay nanihila ka, ay mga breakfast ka, nice mo lang talk to the Lord in prayer. Sabihin mo sa Panginoon, oh Father, ngayon po pagkakito nito. Father, today, tomorrow, on Saturday, Father, na kayo po'y mangusap sa akin. Ano ang kalooban nyo sa buhay ko? How to excel in my Christian life, and how to excel spiritually, how to excel in my giving, how to excel in my actual needs. Ito mga pwede. So I come, then down into the prayer right now. Father, we thank you so much for this Sunday. I'm going to challenge by your words. I pray to Father, na ito ang makala. Nawa ang salita ko yung mga sa isipan ng bawat isa namin. Dahil ko po nagpapalayan po ang mga anak mo ninyo. Ay nawa ay mag-grow kami spiritually. We will excel in our spiritual life
At kaluluwa ko Diyos, hindi lang mag-isa kami. We will remain faithfully serving you hanggang sa ilang taon. Lahat ng aking kadalahin, pinasalamatan sa mga sa pangalan ng Kristo Jesus, ang Diyos ng Ligtas. Amen. Okay, I have this morning. Okay,